Yes, ma'am. Siyempre, hindi madali ang pagpunta diyan sa Switzerland. Sinasabi nga namin kanina, inintrohan namin is dream country ng mga ilan sa mga Filipino dito, lalo na itong mga kabataan, itong pagpunta diyan sa Switzerland. Paano po ba itong pagpunta nyo? Madali lang po ba ang pagproseso ng dokumento dito sa Pilipinas sa pagpunta diyan sa Switzerland? Hello guys, welcome back to my channel, and to those of you who are new to this video, so this is me, Anyam, sharing you everything and anything about working and living here in Switzerland as a nurse. So, ang ganda ulit ng weather today, tingnan nyo naman. But kahit na sunny today, medyo ano pa siya, malamig pa, around 5 degrees today. Anyway, what I am going to share to you guys today is about the interview that I had sa radio station sa Pilipinas. So, that interview was taken last July 2024. So, hindi ko pa siya na-share. So, I think this is the best time to share that video because this month is my second year of living here and surviving here in Switzerland as a nurse. So this is it, guys. So hope you enjoy it. That is everything and anything about my work here and journey here in Switzerland. Ma'am, kumusta? Anong oras na dyan at anong exact location mo sa ngayon? 5 o'clock na here ng umaga. So dito ako ngayon sa Central Switzerland, sa Lucerne. Yes, ma'am. Saan ka originally dito sa Pilipinas po? Taga Manila. Oo. So, pwede bang malaman kung ano po ba ang trabaho natin dyan sa Switzerland? Ano ang usual time ng pagpasok dyan, ma'am? Nag-work po ako dito as a nurse. And ang pasok po namin iba-iba, depende ko anong shift mo. So, kapag pang umaga ka, 7 o'clock until 4 p.m. Tapos pag panghapon naman, 2 p.m. until 11 ng gabi. And then yun, pag night shift, 10:30 ng gabi hanggang 7 a.m. Tama ba? Yung oras ng pagtatrabaho is same din lang dyan sa Switzerland po? Oo, same lang. Same lang din naman. Almost the same. Yes, ma'am. Siyempre, hindi madali ang pagpunta diyan sa Switzerland. Sinasabi nga namin kanina, inintrohan namin is dream country ng mga ilan sa mga Filipino dito, lalo na itong mga kabataan, itong pagpunta diyan sa Switzerland. Paano po ba itong pagpunta nyo? Madali lang po ba ang pagproseso ng dokumento dito sa Pilipinas sa pagpunta diyan sa Switzerland? Totoo po yun. Sobrang mahirap po yung pagpunta dito. Hindi basta-basta kasi hindi pa po sila open sa non-European citizen tulad ng mga Pilipino, for example, or Indian nationality. So talagang inaano nila, pinifilter nila and mahigpit yung immigration nila since malit na country lang kasi yung Switzerland. So hindi talaga sila basta-basta kumukuha ng mga skilled workers. So, doon po sa processing ng papers, kasi sa Germany po muna ako nagpunta bago po ako nagpunta ng Switzerland. Kasi mas easier po doon, mas open sila sa mga nurses. So, ang ginawa ko po, 2015 po ako nagpunta ng Germany from the Philippines through agency. Nag-aral po kami ng German na language. And then, after noon, nag-work po ako sa Germany ng 8 years. Almost 8 years ako nag-work doon. And then, nung naging European citizen na po ako, naging German citizen po ako, tsaka po ako lumipat dito sa Switzerland kasi mas mabilis yung processing. So, open sila sa mga European citizen. Unless kapag Filipino citizen ka, mahirap po yung processing ng papers kasi kailangan meron talagang employer na willing na mag-i-sponsor sa'yo throughout the process. Usually mga employer ang gusto nila yung na talaga, nasa Europe na or European citizen na. Kaya ganun po yung nangyari sa akin. Pero meron na pong mga program, for example, ng Switzerland to Philippines. Stag-year program yung tinatawag nila doon. Parang training program para sa mga Filipino nurses.
Pero ano lang po siya, 18 months lang po yung inaabot nun. And then hindi siya natatransfer to a work permit. So, ganun po yung naging processing nun sa akin. So, ibig sabihin, cross-country ang tawag dito ba, ma'am? Tama po Yes, ba? cross-country. Tama po, cross-country po yung ginawa ko. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dyan, ma'am, sa Switzerland as a nurse? Magto 2 years pa lang po. Yes, ma'am. May before nagtrabaho ka dyan sa Switzerland, nagtrabaho ka ba sa private or public government dito sa Pilipinas po? Nagtrabaho po ako sa both actually, public and private government. Yes, ma'am. Kung ihambing po dito, etong pagtatrabaho mo as a nurse dyan sa Switzerland and dito sa Pilipinas, may difference ba? Opo, malaki po yung difference. Sobrang laki nung difference nung workload pa lang kasi sa Pilipinas dahil ang dami po ng pasyente. So, nurse to patient ratio sa Pilipinas para bang 1:1 ward eh. Dito po sa Switzerland, regulated po yung patient to nurse ratio. So, usually yung mahawak po kami sa hospital, maximum 6 patients lang sa isang nurse. So, talagang yung quality may bibigay mo. And also yung mga documentation dito kasi lahat digital na. And then ayun po yung mga instruments, syempre mga materials, syempre dito medyo may na rin, high-tech na rin in compared sa atin sa Pilipinas. Yes, ma'am. Sa pamilya niyo po ba, ikaw lang po bang nagtatrabaho dyan sa abroad? Yung sister ko po nasa England po siya. And kumusta naman, ma'am? Na-enjoy niyo naman itong pagtatrabaho as a nurse dyan sa Switzerland? May mga Filipino din ba dyan na marami din po bang Filipino or iba't ibang lahi? Na-enjoy ko naman po yung pag-work dito. Mga Pilipino, doon po sa pinagtatrabahuhan ko, wala pa po masyado kong Pilipino. Pero meron na rin po ako mga na-meet through online, tsaka yung mga na-meet ko dito sa town namin. And usually mga ka-work ko po is either German or Eastern European nurses. Na rin, multicultural na rin actually. Yes, ma'am. Siyempre, may rason ang bawat lahat ng Pilipino actually. Lalo na sa pag-abroad. Anong rason mo behind sa pagpunta dyan sa Switzerland, ma'am? Well, actually, isa po sa mga reason, syempre, yung gusto ko pong medyo ma-appreciate yung pag-work as a being a nurse. Well, in the Philippines naman po appreciated naman syempre yung pag-work ko bilang nurse, but medyo kulang kasi po eh. So here, na-feel ko po na appreciated kami in terms of pagtingin nila professional sa'yo, and then yung mga benefits, of course, and syempre well compensated ka, and then yung work-life balance, syempre hindi lang naman sa salary, but of course, nakikita mo na kahit paano naalagaan mo yung sarili mo, nakakapagbakasyon ka, and then may nasisave ka, nakakatulong ka sa pamilya mo. So, yun po yung mga reason ko kung bakit. At saka Switzerland kasi dream country ko rin po. Kasi ako nature lover. So, mahilig ako sa mga hiking, sa mga lakes, so sa mga outdoor activities. So, talagang ko po talaga, pinangarap ko talagang pumunta dito. Bakit po umalis kayo sa Taiwan at sa Switzerland na lang? Wala ka bang kinonsider na ibang country po gaya ng Canada or sa Amerika or ibang country po? Bakit po sa Switzerland ang ginusto niyong puntahan mo? You mean sa Germany po? Sa Germany ako galing noon. Kasi po since marunong na rin naman po ako mag-German kasi galing ako doon sa Germany. So dito kasi merong part ng Switzerland na German din yung salita nila. At saka kapitbahay lang kasi ng Germany. So almost 3 hours lang. Tapos same rin naman ng weather. Tapos almost same din naman ng parang
yung work as a nurse. Kaya dito ko na lang po pinili. Mhm. Yes, ma'am. Siyempre, hindi naman lingid sa ating kaalaman na kapag umalis tayo sa Pilipinas, nag-a-adjust tayo ng culture. Kumusta, ma'am, ang pag-a-adjust ng culture dyan sa Switzerland? Same po ba na everyday is rice or everyday rice is life dyan sa Japan? Kumusta ang weather dyan? Sa Switzerland, oo. Kumusta ang weather dyan, ma'am? Yes, sa culture, mag-adjust po talaga. Kasi ibang-iba po yung culture dito, hindi tulad sa Pilipinas. Maraming mga adjustment. Isa po dun yung language. Siyempre kasi hindi naman sila dito nag-i-English, hindi po yun ang kanilang national language. So, kailangan aaralin mo talaga yung language nila. And then, yun nga, sa food, mahal po yung mga Asian food dito. So, unfortunately, hindi rice everyday. Ang weather naman po, pag summer, maganda kasi mahaba yung mahaba yung araw until 9 PM, maliwanag pa. Pero pagdating po ng winter, yun po yung pinakamahirap kasi mga alas 4 pa lang ng hapon, madilim na. So, doon nangyayari mga winter depression. Tapos syempre malamig, hindi ka masyadong makalabas. So, ibang-iba po yung yung culture dito. So, kailangan mag-a-adapt ka talaga, so mag-i-integrate ka. And syempre yung mga tao dito, gusto nila yung privacy nila and yung kailangan hindi masyadong loud or maingay. So, yun po yung mga adjustment. So, wala po masyadong mga karaoke dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Hello! Yes, ma'am. Ma'am, matanong ko lang po, magmula po ba nung nag-start kayong mag-work yan sa Switzerland? Ilang beses na po kayo nakauwi, ma'am? Bali twice na po. Dalawang beses na po. Sa work niyo po ngayon, ma'am, meron po ba kayong kailangan tapusin kontrata bago po kayo makauwi? Or anytime po, pwede po kayo umuwi? Bali po, every year meron po kaming holiday na tinatawag or yung holiday, 30 days a year po. So, you're allowed naman during that 30 days na depende sa'yo kung gusto mo umuwi or kung saan ibang bansa mag-travel. So, paid holiday naman po yun. Yes, ma'am. So, ibig sabihin po, maganda po maganda po kasi nabibigyan po kayo ng chance po na umuwi. Ma'am, pag umuwi po kayo, hindi po ba kayo natitempt na mag-stay na lang ako dito sa Pilipinas kasi nandito yung family ko? Mga ganun po, ma'am. Maraming beses po. Pero, syempre, inisip ko rin po na sayang naman kasi na maganda naman po yung opportunity, tsaka hindi basta-basta po kasi nakakakuha ng dito ng work dito, tsaka ng opportunity. Kaya, yun, tiniis na lang po. Tsaka, kailangan mag-ipon muna. Yes, ma'am. Nasabi mo kanina na well compensated dyan sa Switzerland. Etong monetary na natatanggap mo, ma'am, or sweldo mo, okay naman, natutulungan naman ang miyembro ng inyong pamilya and nakakapag-provide naman itong mga naiwan mo dito sa Pilipinas. Opo, nakakapag-provide naman po ako sa family ko, nakakatulong po ako. And at the same time po, nakaka-save po ako and nakakapag-invest din po ako para po sa future ko, sa sarili ko. So, yun, worth it naman po. Na kahit na malayo sa Pilipinas, worth it naman po. Yes, ma'am. So, sa mga OFW po, hindi po lingid sa kalaman natin na talagang nagsasakripisyo din po sila. Ma'am, sa part po ninyo, ano po yung pinaka-challenging bilang isang OFW na mag-stay dyan po sa abroad para lang po makakuha ng magandang trabaho po? So, aside po dun sa pagiging mag-isa here sa Switzerland o dito sa Europe, isa rin po sa pinakamalaking challenge is yung language barrier. Kasi nga, working here as a nurse, dapat kailangan po talaga alam mo yung language nila. So, here in Switzerland, tatlo po yung main language nila, either German, French, or Italian. Depende kung saan ka po nakatira or kung saan
region ka magtatrabaho. So, yung sa akin po, German po yon. So, syempre, kahit naman po mag-aral ka na ng German, iba pa rin naman po yung mother language nila. May mga times talaga na mahirap intindihin. So, sa simula po, yun po talaga yung pinakamahirap kasi parang feeling mo, nagsisimula ka na nga sa bagong bansa, bagong culture, bagong environment, tapos hindi mo pa maintindihan yung mga sinasabi, tsaka yung mga nangyayari sa paligid mo, tapos yung mga papers. So, talagang inaral po, tsaka tsinaga po talaga para talaga makasurvive. Mhm. Yes, ma'am. Totoo yan actually. Dapat alam natin, aside from language and culture, dapat alam din natin yung kung paano, in general, kung paano mag-adjust. Siyempre, naniniwala ko, ma'am, na nakakaramdam ka din ng homesick. Kumusta? Nakapag-adjust ka ba from Germany? Kasi sa tinagal mong 8 years doon sa Germany, nakapag-adjust ka ba before nakapunta dyan sa Switzerland? And nung pagpunta mo dyan, okay naman, ma'am, hindi ka naman nakaramdam ng homesick? Nakaramdam din po ako ng homesick nung simula kasi ibang ano na naman ibang environment na naman. Pero hindi na po masyadong mabigat yung pagiging homesick kasi kahit papano alam ko na naman po kahit papano yung ano dito sa Europe, yung environment. So, ang ginawa ko na lang po, yun, in-enjoy ko na lang po yung scenery here, yung surroundings, yung mga outdoor activities. Yun po yung ginawa ko. Pero syempre, namimiss ko pa rin naman po yung Pilipinas. Lagi naman yun. Hindi naman nawawala po yun. Yes, ma'am. Nabanggit mo itong scenery, parang talagang gustong-gusto mong itong scenery or greenery or itong view, environment ng Switzerland. Kasi nung nakaraan, famous itong crash landing on you. Napuntahan nyo na po ba itong pinuntahan or shooting yung pinuntahan ng mga character nung etong ang crash landing on you, yung biglang naging famous ito. Opo, napuntahan ko na po yun. Yes, ma'am. Napuntahan ko po siya. Talagang next na puntahan ko po yun. Para po makita ko rin personally yung mga scene na shoot nila here sa Switzerland. May mga ipababang kung sakali kami ni Bomborog Dominguez and pupunta kami dyan sa Switzerland, ano yung una naming dapat puntahan dyan na pasyalan? Depende po, gusto niyo, ano po ba kayo, city person kayo or gusto niyo po ng talagang breathtaking mga scenery? Yes, ma'am. Any recommendation na talagang pinupuntahan ng mga turista? Ang pinaka-suggestion ko po yung Grindelwald. Ano pong itong background na ito, ma'am? Itong binanggit mo na pasyalan? Ano po siya, mga Alps po siya, na mountain. Andun po, magkakadikit po siya. Tapos, yung pinaka-background mo talaga yung mga Alps. Tapos meron din po siyang mga lakes, tapos maraming po siyang mga outdoor activities, may mga trails, may mga paragliding, tapos marami din po siyang mga Swiss cuisine, na doon din ma-experience niyo po yung Swiss cuisine, yung mga cheese, fondue, tapos makikita niyo po yung mga Swiss cows na nakapaligid doon. So, iba po siya. Kapag nakita niyo po siya, parang ma-realize mo na ang ganda po ng mundo natin. So, napaka-swerte po natin dahil napakaganda ng nature. Yes, ma'am, may mga statement na nababasa and napapakinggan kami na maganda nga daw ang Switzerland pero anong tawag dito? Mahal ang mga binibili dyan. Tama po ba? Yes po, totoo po. Mahal po. Mataas po ang cost of living here. So, maliit na bansa kasi and yun, dahil din sa standard. So, kapag ka-tourist ka po dito, medyo, yun nga, isa siya sa pinakamahal na bansa. Yes, ma'am.
Diyan sa Switzerland, may Filipino community po ba? Although sabi mo kanina na parang wala kang katrabaho na Filipino sa pinapasukan mo, pero sa labas po, outside your workplace, may mga Filipino po ba kayong nakikita? And kumusta? If in case may mga Filipino community dyan, kapag nagkukwentuhan kayo, kumusta naman ang mga experience nila? Yes po, meron pong Filipino community here. Meron din pong mga events like Philippine Festival, ganyan. So, meron na nga rin po, marami na rin po akong mga nakilala. So, iba-iba rin po yung work nila. Yung iba nasa mga restaurants, yung iba nasa business, IT, yun. Ano naman po yung pag nag-uusap-usap naman po kami, mostly ang kwentuhan namin about the Philippines. Ayan, so at least ma'am, nabigyan kami ng initial or information, mula sa iyo na nagtatrabaho dyan as a nurse dyan sa Switzerland. Any message po sa mga pamilya or kakababayan mo dito, sa ating kababayan na Filipino dito, and any message po, go ahead ma'am. Yun po sa mga ating mga kababayan dyan na willing or gustong maging OFW here sa Europe. Don't give up po and never stop dreaming, and then yun, lang po talaga, patience, tsaka tiyaga lang po. And don't stop learning kasi yun po yung pinaka-importante. And especially doon po sa mga nurses na gustong pumunta ng Germany kasi Germany is very open right now. So, focus lang po sa German language nyo and then masasucceed nyo rin po yung dream na work nyo here sa Europe. And doon naman po sa family ko and very thankful po ako kasi they are very supportive sa mga dreams and pangarap ko and sila po yung inspiration ko. Ayan. So maraming salamat po ma'am sa time, and it's a privilege na ma-interview ka namin mula dyan sa Switzerland. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po for inviting me. Salamat. Ayun, so that's it guys. Hope you like it, and thank you so much for subscribing on this video and for continuing supporting my blog. So if hindi ka pa nakapag-subscribe, hope you subscribe to this video and you hit that notification bell. Thank you so much for everyone, and I see you guys again for my next video. If you have any feedbacks, comments, any suggestion, please write down. Thank you. Bye. Merci. Ciao. Adieu.